Sama-sama pong nagbigay pugay ang mga kaanak, malalapit na kaibigan at dating nakatrabaho ni Jacqueline Jose sa ikalawang araw ng kanyang burol. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamilya ng namayapang aktres. Saksi si Nelson Calas. Sa gitna ng mga dahon at puting bulaklak, nakapwesto ang urn na kinalalagyan ng abo ng pumanaw na showbiz icon na si Mary Jane Guk o mas kilala bilang Jacqueline Jose. Nasa paligid nito sa loob ng chapel ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang ang anak na si Andy Eigenman at kapatid ni Andy na si Gabby. Naroon din ang apo ng aktres na si Ellie at ama ni Ellie na si Jake Ercito. Dumalaw sa ikalawang araw ng burol ang mga kasamahan ni Jacqueline sa showbiz, kabilang sina Iza Calzado, Rio Locsin, Katrina Halili, at Congresswoman Lani Mercado. Ayon kay Gabby, hinihintay ang pagdating ng ilan pang kamag-anak na manggagaling pa sa ibang bansa. Since na-cremate na siya yesterday, we're just waiting for the other siblings of Tita Jane. Tapos yung isa niyang anak, si Gwen, hinihintay lang namin. Then from there, we can decide on when to na. Pero may mga schedule na kami na so far hanggang mga nailalatag pa lang is until Friday, Saturday. Ipinaabot din niya ang pasasalamat sa lahat ng nakiramay. Pasalamat kami sa suporta, patuloy na suporta ng lahat ng nagmamahal. Not just kay Andy, but of course syempre kay Tita Jane. Sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sa lahat ng mga... Papasalamat kami. And I'm just here to support my sister. Tuloy rin ang pagbuhos ng pagdadalamhati para sa premyadong aktres at mga kwento mula sa mga naging malapit sa kanya. Emosyonal si Candy Pangilinan, lalo't naging sobrang close sila matapos na ilang ulit silang magkatrabaho. It's really shocking and siya. Kwento naman ni Tanya Garcia, parang nanay ang turing niya kay Jacqueline na nakasama niya ng 2 taon sa seryeng Sana Ay Ikaw Na Nga. Pero hindi sa palabas nagtapos ang kanilang samahan. Out of the blue, mga ngamusta, mag-greet, happy birthday Tanya. Gusto ko ng chicharon, Tanya, padala mo ako, papadala namin siya. And tuwang-tuwa siya sa mga ganun, yung little things. Dahil naman sa lock-in taping ng seryeng The World Between Us, mas nakilala raw ni Jasmine Curtis Smith si Jacqueline. Marami akong mga saloobin na na-share sa kanya, nag-guide niya ako sa mga maraming bagay. Kaya talagang I am lost for words and napakalungkot actually, napakalungkot. Mahabang panahon ding magkaibigan sina Jacqueline at Senator Robin Padilla. At dahil sa malaking kontribusyon ng internationally acclaimed actress, gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival, naging best actress yan. Sa social media naman ibinahagi ni Claudine Barreto ang labis na pangungulila sa kanyang nanay Jane. Kwento ni Claudine, magkalapit lang sila ng bahay ni Jacqueline at dati pa ay pinupuntahan siya para tabihan sa pagtulog. Naging takbuhan din daw niya si Jacqueline sa mga panahong may pinagdaraanan siya. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. May tao dito, ipapadlock nyo. Mayor Lani Cayetano, Taguig City Administrator at ilan pang opisyal ng Taguig sinampahan ng reklamo ng 4 na individual kaugnay yan sa pansamantalang pagpapasara ng Taguig LGU sa Makati Park and Garden at katabing Aqua Sports Arena dahil sa kawalan umano ng permit. Napuno ng tensyon ang paghaharap ng mga tauhan ng Makati at Taguig LGU. Illegal detention ang isinampa ng 3 habang grave coercion ang isinampa ng isa pa sa Taguig City Prosecutor's Office. Kasi na-padlock yung 5 gate noong park na wala silang lalabasan, walang entry and exit point. At saka pinigilan sila, walang warning, wala man lang warning, walang babala sa kanila na magkakaroon na makukulong sila dun sa loob. Hininga namin ng reaksyon si Mayor Cayetano at ang Taguig City LGU pero wala pa silang tugon. Nakikipag-ugnayan na raw ang DILG sa Makati at Taguig LGU para makagawa ng solusyon. May mga pulis ding nagbabantay sa lugar. Matatandaan naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang Taguig ang nakasasakop sa tinatawag na Embo Barangay na dating nasa jurisdiksyon ng Makati.
4 na herbal medicine pumasa sa clinical trials sa bansa na inabot ng di bababa sa 7 taon. Kabilang dito ang halamang ulasimang, bato o pansit-pansitan na mabisa raw para sa may matataas na uric acid. Pasado rin sa clinical trials ang dahon ng ampalaya na mabisa raw sa diabetes at yerba buena na magandang analgesic o pain reliever. Napatunayan naman ang tiyaang gubat na magandang gamot para sa sakit ng tiyan, pagdurumi, pati na rin yung may bato sa abdo. Nakarehistro na sa Food and Drug Administration ang tiyaang gubat. Hinihintay pa ang regulatory approval ng FDA para sa 3 pang herbal medicine. In terms of side effects, we've seen very good results in the clinical trials. No? Halos walang adverse effects na nakikita. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mabubuo ang Code of Conduct na sa pagitan po ng China at ASEAN. Pero pag-amin ng Prime Minister ng Singapore, matatagalan pa ang pag-uusap. Saksi si Ian Cruz. Bukod sa official welcome ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, sinalubong din ang katutubong seremonya ang mga dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, kabilang sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Prime Minister's reception naman na dinaluhan din ng Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, binigyang din ni Albanese ang layo ng narating ng samahan ng Australia at ng ASEAN na nagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng pagiging dialogue partners. Sabay pagmamalaki sa kalakalan ng dalawang kampo at daan-daang bilyong dolyar daw na investment ng Australia sa ASEAN. Katuwang din daw nila ang ASEAN sa pagharap sa climate change at sa seguridad sa rehiyon. I look forward to convening with my fellow leaders to agree on new ways we can support the ASEAN outlook of the Indo-Pacific. Kaugnay ng seguridad, umaasa ang Pangulo na magkakaroon na ng Code of Conduct sa South China Sea. Our adherence to the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea remains steadfast. A conducive environment where tensions are effectively managed is crucial to the success of the COC negotiations. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. Ang pahayag na yan sa pagbuo ng Code of Conduct, natanong din sa presko ni Prime Minister Albanese at Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. The negotiations have been underway. They are taking some time. They have reached a point, I think, of a first complete read-through of the Code of Conduct. But to negotiate and to settle the code, I believe, will take some time. Our position on China remains very consistent, which is that we want to cooperate where we can, we'll disagree where we must, but we will always engage in our national interest. Sa huling araw ng Special Summit bukas, inaasahang tatalakayin sa Leaders Plenary ang iba't ibang maritime issues, kooperasyon, pati na ang mga issue ng climate change. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Handa ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal assistance sa 2 Pilipino na idinadawit sa pagpatay sa mag-asawang Japanese sa Tokyo. Saksi, si JP Soriano. Matapos maaresto sa Tokyo, Japan dahil sa kasong abandonment of corpse o pag-iwan sa patay na katawan ng mag-asawang Japanese sa Tokyo Adachi Ward nitong Enero, formal nang sinimula ng korte ang investigasyon upang tingnan kung may direktang kinalaman sa pagpatay ang 2 Pilipino. Ayon sa Department of Foreign Affairs, base sa impormasyon ng Tokyo Metropolitan Police Department, may forensic evidence na nakita sa crime scene na maiuugnay daw sa isa sa 2 Pilipino. The investigators were looking for a higher offense. Specifically, they were checking if they were really the perpetrators. And apparently, they got evidence in the form of DNA. Supposedly, it was found in the murder weapon. And supposedly, from the lady. And supposedly, she bought weapons or knives days before the incident.
Batay sa ulat ng Kyodo News sa Japan, inireport ng isang Japanese national na nawawala ang kanyang magulang na sina Norihiro at Kimi Takahashi. January 16 nang matagpuan ang duguang labi ng mag-asawa sa ilalim ng sahig ng kanilang banyo. May mga saksak umano sila na senyales na nanlaban. Sa investigasyon ng Japanese police, nakita umano sa CCTV footage ng bahay kung saan natagpuan ang bangkay. Lumabas ang Pilipina na kinilala sa report na Hazel at lalaki na kinilalang si Brian. Sa ngayon, nananatili sa detention facility sa Tokyo ang dalawang Pilipino. Sabi ng DFA, bago matapos ang buwan, asahang maglalabas ng desisyon ang korte kung may sapat bang ebidensya na sampahan ng reklamong murder ang dalawang Pilipino. Handa raw ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng legal assistance sa dalawang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.